negosyo, nako, ito hong mag-asawa na to, kilalang kilala at sikat na mga vlogger. Sa katunayan, meron silang mga milyon followers. Kayang-kaya nilang magpa-trend ng kahit ano pa. Basta na-feature nito mag-asawang to. Hep, hep! May hula na ba kayo kung sino ang kakolab natin for today's video? Ngayon naman, sila ay magpapatrending. At ito yung kanilang sarili naman negosyo. Ito yung sikat na tiramisu. Ito ang kanilang ipinagmawala. Wow! Ito puro ano itong mga produkto Yes, nito? puro mga tiramisu food ito. So, meron tayong 5 flavors. Ito yung pinaka-bestseller din namin na pistachio katayfi. Tapos meron kami itong Ferrero, matcha, biscoff, and ito yung classic. Sa isang araw, ilan yung Mga nabibenta niyo ganito? Abatin po ng mga 10 po. Sampung ganito? tray. Tray? Wow, bawat isa? Bawat Opo. isa. Yung, ano yung profile ng market niyo? Mga teens, Gen Z, ganyan. O mga Gen Z po, marami po. Tsaka actually, marami rin po kasi kami mga mommies na mga supporters. Ano, sarili mo to? Sarili Original ko po recipe? recipe. Ah, okay. Lahat po yan. Lahat ito ay original recipe ni Yes. ma'am. Ang ideya ng tiramisu business galing pa raw ng Malaysia. Meron isang trending doon na stall sa isang food park na nakita namin tinda ng tiramisu. And since si Mrs. naman ay chef din, so tinry niyang gawin. Tapos yun nga, iisip na namin na ba't hindi natin gawin din dito sa Pilipinas. Usually, pinapatikim ko sa mga family ko, kung nasarapan sila, kung sakto lang ba yung tamis, ganyan. And, ayun, mga ilang tries din ako. Siguro mga 5 trial din na gumawa ako ng mga by batch, ganyan. Hanggang sa na-achieve ko yung tamang recipe na nasarapan kaming lahat. Bilang chef, sinigurado ni Naomi na premium quality ingredients lang ang gagamitin sa paggawa ng tiramisu. Ayokong magtipid kasi sa ingredients pagdating sa food yan ang pinaka number 1 rule ko. Mas okay akong sabihin nila na masarap yung food ko kaysa mura yung food ko. Inabot ng 2 linggo bago na perfect ang classic tiramisu recipe. Dahil sharing is caring, hindi nagdalawang isip si Naomi na ipasilip ang paggawa nito. Nandito na tayo sa exciting part. Atak na! Titikman na ho natin ngayon ang iba-ibang flavor ng tiramisu dito. Yan, 5 yung flavors na nasa harap ko. So, unahin natin itong biscoff. Lasang-lasa yung ano, yung cream. Hindi ka magkakamali, ito talaga yung flavor niya. Ito yung kanilang sinasabing bestseller, Dubai Pistachio Tiramisu Cake. Lasang-lasa nga yung pistachio niya. Hindi siya masyado matamis. So kung may terno pa siya ng coffee, tama-tama yun. Matcha na kinagigiliwan ng marami. Bakit ba? Nakakapayat ba ito? Sa matcha. Tingnan nga natin itong matcha tiramisu cake na to. Pero hindi siya masyado mapait. Yung iba kasi naano ko, mapait. Ang galing ng pagkakakombine niya doon sa cake. Tapos ito yung kanilang classic flavored na tiramisu. Wow! Classic na. Authentic tiramisu cake. Grabe ha, hindi ako hilig sa matcha, pero ewan ko for some reason nagustuhan ko siya ha. Alam mo na hindi tinipid sa ingredients. Tamang-tama lang yung lasa. Hindi nakakauma yung tamis, so pati yung kanyang texture, ang ganda-ganda. Hindi siya yung, hindi siya yung loose, hindi siya malabnaw. Yan, foam, hindi siya yung parang walang laman sa loob or tinipid sa ingredients. Ito, alam mo na talagang ibinigay 100%. So, reasonable ang price niya. Ayan. So, ito, Miss Susan, try nyo din yung aming bestseller sa coffee shop, tiramisu latte. Wow! So, ayan, meron Ito tayong... to? Yes, Tapos coffee ito, ano po to? siya. Coffee Tapos, siya? lalagyan natin siya ng tiramisu. Ayan po, ganyan. Tapos, paano siya kakainin? Ganyan. Siya kakainin ko siya ng Yes, ganon? scoop. Ini-scoop lang po. Complicated ka, ha? Sige, tingnan natin. Pang IG. Pang IG nga. So, tutusukin ko. Paano ko? Parang ang concept niya po is inumin mo yung coffee, tapos subukan ng tiramisu. Yan, 250 pesos. Ito? Opo. Mura naman. Ito naman yung para sa mga mga on the go, yung nagmamadali. Gusto nyo uminom ng kape, at the same time gusto nyo ng cake?
2-in-1. Ayan na. Naku naman, tignan na natin. Ay, ang sarap. Tapos kakainin ko to. Opo, ganun yung concept niya. Inom, tapos kain. Ang cute naman Kasi ito. masarap sabay sa coffee talaga yung tiramisu. Ay, oo nga. Perfect combo yung coffee tsaka My tiramisu. God, this is first time talaga itong ganito. Maano lang siya, pero masarap nga. Available ang tiramisu latte at iba't ibang tiramisu flavors sa kanilang cafe sa Marikina City. Pero, mas mabenta raw ang tiramisu sa kabubukas lang na street food market sa Sampaloc, Manila. Normally, pagbaba ni Mrs. doon, dala-dala yung mga tiramisu, dumog kaagad tao. 2 hours, ubos kaagad. So ngayon, ang problema namin, how to produce more. Kasi si Mrs. lang talaga yung gumagawa nun. So ngayon, kumuha na siya ng mga assistants para tumulong sa kanya para mas marami na yung ma-produce. Para matapatan ang demand, nagpagawa na rin sila ng komisari. Sa isang araw, umaabot ng higit 100 tubs ng tiramisu ang nabebenta nila. Kahit kasi simula pa lang ng negosyo nitong Abril, sumakses na raw ang mag-asawa. Kaya rin namin linano talaga yung magbi-business kami, gusto namin food din. Kasi nga, marami na kaming mga natutulungan din ng mga business at mga food restaurants, mga ganyan, mga stalls, kahit sa mga street foods na napapamarket namin ng maganda at nag-viral naman. So why not sa amin, di ba? Why not yung sarili naming product? Sobrang laki ng naitulong na sa pagiging food vlogger namin ni Manuel. Kasi syempre, para ma-promote namin yung product namin, di ba? Binlog din namin. So, important talaga yung pagbablog sa pagbenta ng product din namin. Ang 2,000 puhunan nakagagawa raw ng 20 small tubs ng tiramisu. Kada tub ay naibebenta nila ng 200 to 280 pesos. Kung susumahin, kayang kumita ng doble sa tiramisu business. Pag-aamin ng mag-asawa, kumikita raw sila ng 6 digits kada buwan. Kaya bilang pamasko sa ating mga kanegosyo, available na rin ang kanilang big tiramisu tub sa halagang 750 pesos. Perfect giveaway at panghanda this holiday season. Dahil pumatok ang negosyo, plano na rin nilang magtayo ng brew and sip branch sa Sampaloc. Actually, may mga nagtatanong na rin sa amin ng mga ibang coffee shop na about sa franchise ng tiramisu nila. So yun, ipapasok na rin namin yun. And aside from tiramisu, maglalagay na rin ako ng mga brownies, yung mga cookies. Tapos soon, maglalagay na rin ako ng brownies tiramisu sa menu namin para sa tiramisu series naman. From food bloggers to certified entrepreneurs, ginamit nila ang oportunidad na makapag-impluwensya para sariling negosyo naman ang maipakilala. Kailangan yung produkto nyo, gusto nyo rin. Kailangan may value for money. How do you market it? Ngayon, we are on the social media age na. Ang dami ako nakikita ng mga business owners na may mga sariling mga page, may mga sariling mga accounts. Kailangan bago mo ilabas yung product mo, make sure masarap na yan, tsaka quality. Ang pagnenegosyo hindi easy as 1, 2, 3. Hindi porket sikat, hindi na makararanas ng hirap. Ang million views, like and shares kapag sinamahan ng consistency sa pag-promote at pag-improve ng produkto. Hindi lang magiging viral for a while, kundi negosyong pangmatagalan.